morning everyone. I hope you're all doing well today. Sambit ni Grayson pagkapasok niya ng kanyang kumpanya at dumiretso sa meeting room. Good morning, Mr. Grayson. We just received an update on the charity project we're supporting. Yung school renovations, malapit na rin matapos. Sambit naman ni Jana, isa sa mga empleyado niya. That's a fantastic news, Jana. I'm really glad to hear it. Kumusta ang mga bata? Anong reaction nila sa changes? Sobrang saya ng mga bata. Yung new classrooms and facilities, sobrang laki ng difference. Awesome! Let's make sure we continue to support them in any way we can. Gusto ko ring bumisita sa school next week para makita ko yung progress. Can you arrange that? Nakangiti niyang tanong. Sure, Mr. Grayson. I'll coordinate with the school principal. Great! And please, call me Grayson. Team tayo dito. No need for formalities. Nakakahiyaman pero, sure, Grayson. Grayson, may report ako tungkol sa new employee wellness program na in-implement mo. The feedback has been overwhelmingly positive. Sambit naman ni Mark, isa rin sa mga empleyado niya. That's what I like to hear, Mark. Our employees are the heart of this company and their well-being is our top priority. Kung may kailangan pa silang support, just let me know. Actually, may mga nagsasuggest na magkaroon ng flexible working hours. It could help the work-life balance. Sambit pa ulit ni Mark. Good suggestion. Thank you guys for all your hard work. You can now rest. Tomorrow na lang ulit. I know na sobrang aga pa pero regalo ko na yun sa inyo. Nakangiting sabi ni Grayson at tumayo. 11 a.m. pa lang ng umaga pero pinapauwi niya na ang mga ito. Gusto niya ding magpahinga muna kaya magtatanghali na siya pumasok. No problem sir. Trabaho namin to kaya dapat lang napag-igihan namin. Nakangiti ding tugon ni Jana na sinang-ayunan naman ng iba. Nakangiting lumabas at nagpaalam muli si Grayson at lumabas ng meeting room. Pagkalabas ni Grayson ng kumpanya ay tilian ng mga babae ang narinig niya. Agad siyang sumakay sa kotse upang dumiretso sa flower shop. Hi Sir Grayson, lilies and roses po ba ulit? Salubong sa kanya ng isa sa mga florist. Araw-araw kasi siyang bumibili dito ng bulaklak para sa kanyang mga yumaong mga magulang. Yes, Yana. Yun lang naman ang palagi kong binibili. Curious lang ako, sir. Bakit ho ba yun lagi ang binibili nyo? Madami namang iba't ibang uri ng flower sa shop namin. Nagtatakang tanong ni Yana. My mother's favorite flower is rose and my mother's name is Lily. Kaya naging favorite ng daddy ang bulaklak na lily. Naalala ko pa noon na may garden si mommy roses, while si daddy naman ay hindi mahilig sa bulaklak. Pero simula nung makilala niya si mommy, naging mahilig na siya dito. Anya, habang inaalala ang mukha ng kanyang nanay tuwing tinitignan nito ang mga bulaklak sa hardin. Wow, kaya po pala yan laging binibili nyo. Ang swerte naman po nila dahil palagi nyo silang inuuwian ng bulaklak. Actually, patay na sila. I used to give them flowers nung nabubuhay pa sila. Pero ngayong patay na sila, hindi pa rin nawala sa isip ko na bigyan sila ng paborito nilang bulaklak. Sabi pa ni Grayson at mapait na ngumiti. Sorry po, hindi na po dapat kita tinanong. Sambit ni Yana at malungkot na yumuko. It's okay, matagal naman na yun. Tsaka, alam ko namang nagtataka ka na kung bakit araw-araw ako nabili ng bulaklak. Kaya dapat lang nasabihin ko. Napakabait niyo po talaga sir. Proud na proud po siguro mga magulang niyo sa inyo kahit po nasa langit na sila. Dahil may mabuti at gwapo po silang anak na kagaya niyo. Ay, Sir Grayson, kayo po pala. Pasensya na po dito sa anak ko ha. Madaldal po talaga to. Yana, ayusin mo na yung mga bulaklak na binili ni Sir. Sulpot ni Aling Ina, nanay ni Yana, nang mapansing kinakausap ng kanyang ama si Grayson. Okay lang po. Ang saya nga pong kausap ni Yana. Napalaki niyo po siya na maayos. Nako, thank you po sir ha. Madaldal lang po talaga yan pero sobrang bait ng batang yan. Habang inaayos ni Yana ang mga bulaklak, ay napansin ni Grayson si Manong Lito. Tatay ni Yana na papalapit sa kanila. Ang lalaki ay may bitbit na ilang mga paso ng halaman at tila hirap na sa bigat na mga ito. Good afternoon po, Tatay Lito. Bati ni Grayson. Kailangan niyo po ba ng tulong? Ay, nako, magandang hapon din Sir Grayson. Huwag na po, kaya ko naman po ito. Sagot ng matanda habang pilit na binubuhat ang mga paso. Hindi po, I insist. Ako na ho.
Sabay buhat ni Grayson sa mga paso mula kay Tatay Lito. Mabuti po at umupo na po kayo at magpahinga. Maraming salamat po sir. Napakabuti niyo talaga. Sabi ni Tatay Lito habang umuupo sa isang bangko sa loob ng shop. Habang nag-uusap sina Grayson at Tatay Lito ay natapos na rin ni Yana ang pag-aayos ng mga bulaklak. Nilagay niya ito sa isang magandang bouquet at inabot kay Grayson. Ito na po sir, lilies at roses, gaya ng lagi niyong binibili. Masiglang sabi ni Yana. Salamat Yana. Magkano lahat? Tanong ni Grayson habang binubuksan ang kanyang wallet. Nako sir, libre na po yan para sa inyo. Sa araw-araw na pagpunta nyo dito, isa na po kayong bahagi ng pamilya namin. Sabi ni Aling Ina. Hindi po, kailangan ko pa rin magbayad. Business is business. Pilit ni Grayson habang kumukuha ng pambayad. Ay kung ganon, isang malaking discount na lang po para sa inyo. Sagot ni Aling Ina na may ngiti sa mga labi. Maraming salamat po. Napakabait niyo po talaga. Sabi ni Grayson habang tinatanggap ang sukli. Basta para sa inyo, Sir Grayson. Lagi po kaming handang tumulong. Tugon ni Aling Ina. Muling nagpasalamat si Grayson at nagpaalam na sa kanila. Habang naglalakad pabalik sa kanyang kotse ay sobrang gaan ang pakiramdam ang bumabalot sa kanya. Alam niyang sa simpleng pagbili ng bulaklak ay naipapakita pa rin niya ang pagmamahal niya sa kanyang mga magulang kahit wala na ang mga ito sa tabi niya. Pagdating ni Grayson sa kanyang kotse, iniligay niya ang mga bulaklak sa backseat at umupo sa driver's seat. Sandaling tumingin siya sa rear mirror. Hinayaang sumagi sa kanyang isip ang alaala ng kanyang mga magulang. Bago pa man mapuno ng luha ang kanyang mga mata, ay pinilit niyang ngumiti. Hindi siya nagpasama sa mga bodyguard niya dahil pinagpahinga niya muna ang mga ito kahit isang araw man lang. Alam niyang hindi magugustuhan ng kanyang mga magulang na makitang nalulungkot siya. Pag-start ng makina ay nagmaneho siya patungo sa sementeryo. Pagdating doon ay dahan-dahang bumaba si Grayson at kinuha ang mga bulaklak mula sa backseat ng kotse. Habang naglalakad papunta sa puntod ng kanyang mga magulang ay napansin niyang madami ning tao ang naglalagay ng mga bulaklak para sa yumao nilang minamahal. Sandaling napangiti siya sa nakita. Hello ma'am, dad. Mahinang sabi ni Grayson nang makarating sa puntod. Maingat niyang inilapag ang mga bulaklak sa ibabaw ng nicho at nagdasal. Miss na miss ko na po kayo. I hope that you are both happy wherever you are right now. Habang nakaluhod at nagdadasal, naramdaman niya ang ihip ng hangin na tila may dalang mga mensahe mula sa kanyang mga magulang. Sa gitna ng kanyang pagninilay-nilay ay may narinig siyang mga yabag na papalapit. Pagtingin niya ay nakita niya si Leo, ang matalik niyang kaibigan mula pagkabata. May dali din ito mga bulaklak. Grayson, bati ni Leo. Alam kong dadalaw ka ngayon kaya naisipan ko ding dumalaw. Salamat Leo. Sagot ni Grayson at tumayo upang tulungan si Leo na ayusin ang mga dala nito. Thank you for this. Sobrang matutuwa sila dito. Grayson, hindi lang ikaw nagmamahal sa kanila. Para ko na rin sila mga magulang. Sabi ni Leo habang sinisindihan ang kandila. Sa totoo lang, namimiss ko rin sila. Dagdag pa nito. Nagtagal sila sa harap ng puntod. Tahimik na inaalala ni Grayson ang mga masasayang alaala nila. Pagkalipas ng isang oras ay nagpaalam na sila sa isa't isa at kanya-kanyang sumakay sa kanilang mga sasakyan. Pagkapasok sa kotse ay tinanggal na ni Grayson ang suot niyang face mask at shades na isinuot niya upang hindi siya pagkaguluhan ng mga tao. Habang nagmamaneho pabalik sa syudad ay nagulat si Grayson nang mag-ring ang kanyang cellphone. Tumigil siya sandali sa tabi ng daan upang sagutin ang tawag. Hello? Sabi ni Grayson. Grayson, nandito kami sa bahay nila Marco. Pwede ka bang dumaan dito? Tanong ni Leo. Oo naman. Papunta na ako. Sagot ni Grayson. Pagdating ni Grayson sa bahay ay agad siyang nakita ni na Leo, Marco at Leo na naghihintay sa sala. Lumapit siya at umupo sa tabi nila. Kumusta? Isang linggo na rin tayong hindi nagkikita ah. Tanong ni Leia. I'm okay. Mahirap pero kinakaya. Thank you sa pag-alala. Sagot ni Grayson. What friends are for? Simula pagkabata nandito lang kami palagi para sa'yo. Sabi ni Leia habang hawak ang kamay ni Grayson.
Thank you, Leia. Malaking bagay na nandito kayo. Tugon ni Grayson habang pinipilit na ngumiti. Habang nag-uusap sila ay dumating ang kasambahay at dinala ang kanilang mga order na kape. Nakangiti si Leia habang inaabot ang kanyang baso. Remember nung first time nating magkita ulit after 5 years na nasa States kami? Halos matapon ko na yung kape ko sa'yo. Natatawang sabi ni Leia. Hindi ko nga alam kung magagalit ako o matatawa that time. Sagot ni Grayson na sinabayan ng tawa. Mabuti na lang at nagmana ka kay tita. Mataas ang patience. But anyways, always remember na we're always here for you Seryosong sabi ni Leia. Salamat talaga. Minsan parang ang hirap ng huminga. Pero dahil sa inyo, nakakaya ko pa rin naman. Sabi ni Grayson. Bago pa man tuluyang maging emosyonal ang kanilang usapan, ay dumating si Marco. May daladalang mga pasalubong. Hey guys! Akala ko ba kape lang? Anong drama tong naabutan ko? Biro ni Marco habang umuupo. Wala. I'm just thankful to have you guys. Sagot niya. Walang anuman bro. Sabi nga nila, friends are the family we choose. At para sa akin, kapatid na kita. Sabi ni Marco habang tinatapik ang balikat ni Grayson. Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan at tawanan. Sandaling nakalimutan ni Grayson ang lungkot at sakit na nararamdaman. Alam niyang kahit anong mangyari ay hindi siya nag-iisa. Biglang may sumingit sa kanilang usapan. Si Tina, isa pa nilang kaibigan, na may dalang malaking kahon ng donut. Hey guys! Alam niyo ba? Muntikan ko nang makalimutan ang pangalan ko kanina. Akala ko talaga ako si Marian Rivera habang binabaybay ko yung traffic sa EDSA. Sabi nito habang hinihingal. Nagtawa na naman silang lahat. Bakit naman, Tina? Tanong ni Leia, napapailing. Kasi naman, ang daming bumubusina at kumakaway. Akala ko nga may fans ako Yun pala, bukas pala yung trunk ng kotse ko. Mabuti na lang at may mabait na barker na nagsabi. Paliwanag ni Tina. Bakit kasi hindi ka nagpa-audition sa PBB? Siguradong papasa ka doon. Biro ni Marco. PBB? Mas bagay sa akin ang Miss Universe, no? Sagot ni Tina habang natatawa. Samantala, may dalawang lalaki at babae ang nag-aaway sa isang silid. Ano ba? Pwede bang hayaan mo na lang ako? Ikaw pa rin naman yung boyfriend ko Sigaw ng isang babae na nagngangalang Eva. Ano bang nakita mo dyan sa lalaking yan? Di hamak na mas gwapo ako dyan. Mas malaki din ang katawan ko kesa dyan sa pipitsugang lalaking yan. Balik na sigaw ni Lucas, isang leader ng gang. Mas gwapo at mas malaki ang katawan? Kalahati nga lang ng katawan niya Tingnan mo nga ang sarili mo sa salamin. Anya ni Eva at tinuro ang malaking salamin na nakadikit sa loob ng kanyang kwarto. Mas gwapo at mas mayaman pa rin ako sa lalaking yun. Katawan lang nilamang niya. Pagmamataas nito. Lucas, leader ka lang ng gang. Pero si Grayson, self-made man. Naiinggit ka lang kasi hindi mo kayang abutin ang narating niya. Sabi ni Eva na nagpapantig sa tenga ni Lucas. Naiinggit pala ha. Maghintay ka lang at ililibing ko ng buhay ang lalaking yan. Ani Lucas at padabog na umalis. Teka! Anong gagawin mo? Kinakabahang sambit ni Eva. Alam niya ang ugali ng boyfriend kapag nagagalit. Wala itong sinasanto kahit pa makulong ito. Pagkarating ni Lucas sa kanilang base, ay nadatnan niya ang mga kasamahan niya na may kanya-kanyang ginagawa. O boss, para yatang mainit ang ulo nyo. Nag-away na naman siguro kayo ng girlfriend nyo, no? Sabi ng isa sa kanila. Nakakabwisit yung Grayson na yan. Dapat dyan tinuturuan ng leksyon Sabi na nga ba at yung lalaking yan na naman ang pinag-aawayan nyo? Ano boss, tsambahan na ba natin? Anya ng isang lalaki na may nakakalokong mga ngiti. Mayaman ang lalaking yun at makapangyarihan. Mahihirapan tayo sa isang yun sa dami ng bodyguards niya. Kailangan nating mag-isip ng magandang plano para hindi tayo mahuli. Tingin siguro ng lalaking yun na porkit mayaman siya, hindi na siya pwedeng mapahamak. Anya ni Lucas at ngumisi. Pero ipapakita natin sa kanya na hindi tayo basta-basta. Sabi ni Lucas na nagpangisi sa lahat ng nandoon. Kinabukasan ay pagpasok ni Grayson sa kumpanya. Nakasalubong niya ang kanyang sekretarya na agad na nagsalita. Sir, narito na po ang mga dokumentong kailangan niyo para sa meeting mamaya. Anya ni Carla habang inaabot ang isang makapal na folder. Thank you, Carla.
Pakisabihan na rin ng team na maganda na para sa presentation. Sagot ni Grayson habang tinatanggap ang mga dokumento. Buong araw na abala si Grayson sa iba't ibang meetings at paperwork. Naging busy ang araw niya, ngunit kahit gaano ka-busy ay hindi niya pa rin napapabayaan ang kalusugan niya. Gabi na nang matapos ang lahat ng kailangan niyang gawin at naisipan niyang mag-dinner sa isang private restaurant na madalas niyang puntahan para makapag-relax. Pagdating niya sa restaurant ay sinalubong siya ng manager. Good evening, Sir Grayson. Tuloy po kayo sa inyong favorite table. What would you like to order for dinner, sir? Tanong ng manager habang ina-assist si Grayson papunta sa kanyang mesa. Good evening. Pakihanda na lang yung usual order ko at paad ng isang red wine. Sagot ni Grayson habang umuupo. Habang naghihintay sa kanyang order ay nagmumuni-muni si Grayson. Ang mga bodyguard niya naman ay nakabantay sa loob at labas ng restaurant. Nang maserve na ang order niya ay agad siyang kumain. Hindi niya alam na sa mga oras na yun, si Lucas ay nagbabalak ng isang masamang plano laban sa kanya. Sa labas ng restaurant, nagsisimula ng maghanda ang gang ni Lucas. Si Lucas ay nasa loob ng isang van, kasama ang iilan sa mga kasamahan niya, habang ang iba naman ay nagbabantay sa labas, nakaposisyon bilang backup. May isang sniper na nakatago sa rooftop ng katapat na gusali. Hawak ang kanyang rifle at nakatarget kay Grayson sa loob ng restaurant. Handa na ba ang lahat? Tanong ni Grayson sa kanyang radio. Ready na, boss. Sagot ng hitman ng grupo. Kita ako na siya. Mag-aantay lang ako ng tiyempo. Habang nagmamasid si Lucas ay napansin niyang may 2 pulis na naglalakad papunta sa kanilang direksyon. Mag-iingat kayo. May mga pulis na paparating. Huwag kayong gumawa ng ingay. Sa loob ng restaurant, hindi pa rin alam ni Grayson ang panganib na nag-aabang sa kanya. Patuloy siyang kumakain, sinusulit ang masarap na pagkain at tahimik na lugar. Sa isang sulok ng kanyang mesa ay may cellphone siyang nagbiblink. Pero hindi niya ito pinansin, abala kasi siya sa pasarap na pagkain. Sa labas, ang mga gang ni Lucas ay nagkukunwari mga ordinaryong tao lamang. Ang isa sa kanila ay naglalaro ng cellphone, habang ang isa naman ay nagkukunwari nagbabasa ng dyaryo. Subalit, handa sila sa anumang mangyayari. May mga pulis sa paligid. Bulong ng isa sa radyo. Pero mukhang hindi pa rin na tayo napapansin. Dapat mas maging mabilis at alerto tayo. Sagot ni Lucas. Habang nag-i-enjoy si Grayson sa kanyang pagkain, isang malakas na putok ang biglang bumasag sa katahimikan ng restaurant. Tumama ang bala sa kanyang paa. Agad siyang bumagsak sa sahig at humihiyaw sa sakit. Ang kanyang mga bodyguards na nakaabang sa labas ng restaurant ay agad na naging alerto sa putok ng baril. Get down! Protect Mr. Grayson! Sigaw ng lead bodyguard habang siya'y nagmamadaling pumasok sa loob. Sa labas naman, si Lucas at ang kanyang gang ay nagulat sa nangyari. Hindi nila inaasahang tatamaan lamang sa paa si Grayson. Mali ang tama! Sigaw ng isa niyang tauhan sa radyo. Umalis na tayo bago tayo mahuli. Nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng restaurant. Ang mga bodyguard ni Grayson ay mabilis na nag-form ng protective circle sa paligid niya habang tinutulungan siyang makatayo. Mr. Grayson, we need to get you out of here. Sabi ng lead bodyguard habang tinatakpan ng isa ang sugat sa paa ni Grayson. Sa labas ay mabilis na tumakas ang gang ni Lucas. Nagkalat sa iba't ibang direksyon upang hindi sila mapansin. Si Lucas, kasamang iba pa, ay sumakay agad sa van at mabilis na umalis sa lugar. Habang papalayo sila ay narinig nila ang sirena ng mga pulis na paparating. Bilisan nyo! Baka mahuli tayo! Sigaw ni Lucas. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit at kaba. Sa loob ng restaurant, dumating na ang mga pulis at paramedics. Secure the area! Sigaw ng opisyal na pulis habang sinisigurong ligtas ang paligid. Mr. Grayson, are you alright? Tanong ng isa sa mga pulis habang inaalalayan ang paglabas ni Grayson. Sa paa lang, pero kailangan ko ng tulong. Sagot ni Grayson. Pinipilit na maging kalmado sa kabila ng sakit. Dinala siya ng mga paramedics sa ambulansya. Habang ang kanyang mga bodyguard ay nanatiling alerto kung sakali mang may magpaputok ulit ng baril. Pagdating sa ospital ay agad na isinailalim si Grayson sa operasyon. Matapos ang ilang oras ay lumabas ang doktor at kinausap ang mga kaibigan ni Grayson. Agad nilang nabalitaan mula sa bodyguard ni Grayson ang nangyari
Kaya dali-dali silang pumunta na magkakaibigan. Wala si Leo at Tina dahil nasa ibang bansa ang mga ito at may trabaho. Kaya si Leia at Marco lang ang nakapunta. "Doc, kamusta na po si Grayson?" Tanong ni Leia habang nakatingin sa doktor. Halos nanginginig ang boses sa kaba. Stable na ang kondisyon ni Grayson, pero may masamang balita. Ang tama ng bala ay nagdulot ng malaking pinsala sa kanyang spinal cord. Hindi na siya makakalakad. Malungkot na paliwanag ng doktor. Bumagsak si Leia sa sahig. Umiiyak habang niyayakap siya ni Marco. Ilang araw pa ang lumipas bago tuluyang nagising si Grayson mula sa operasyon. Pagbulat ng kanyang mga mata ay nakita niya ang kanyang mga kaibigan sa tabi niya. "Grayson, nandito lang kami para sa iyo," sabi ni Leia na may luha sa mga mata. Dok, makakalakad pa ba ako? Tanong ni Grayson nang mapansing namamanhid ang paa niya. Mr. Grayson, ginawa na namin ng lahat pero malubha ang pinsala nito sa spine mo. I'm so sorry. Sabi ng doktor. Hindi napigilan ni Grayson ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Ngunit sa kabila nito ay naroon ang kanyang mga kaibigan na handang sumuporta sa kanya. "Grayson, hindi ka namin iiwan. Magkakasama natin tong haharapin," sabi ni Leia. Pinipilit ngumiti sa kabila ng luha. Salamat. Salamat sa inyong lahat. Sabi ni Grayson, pilit na nilalabanan ang lungkot at takot. Ilang araw ang lumipas at si Grayson na inilipat na ng ospital. Umaasang makakahanap ng makakatulong sa kanya. Dumating na ang kanyang orthopedic doctor, si Dr. Vanna, upang alamin ang kanyang kalagayan. "Magandang umaga, Mr. Grayson." Bati ni Vanna, may malaanghel na ngiti sa kanyang muka. "I'm Dr. Vanna Santos, your orthopedic specialist. Handa akong tulungan ka para sa mas mabilis mong proseso." Salamat, Doc. Sagot ni Grayson, pilit na ngumiti sa kabila ng kanyang kalungkutan. Gagaling pa ba ako? Makakalakad pa ba ulit ako, Doc? Huminga ng malalim si Vanna, tila nagpapakita ng simpatsya. "Magiging mahirap ang rehabilitation, Mr. Grayson, pero gagawin natin ang lahat para matulungan kang bumalik sa dati." Habang tumatakbo ang mga araw, patuloy na inaalagaan ni Vanna si Grayson. Sinasanay niya ito sa iba't ibang therapy at exercises. Palaging nariyan upang suportahan siya. Hindi alam ni Grayson na sa bawat sandaling ginugugol ni Vanna sa kanya ay may kapalit pala. "Kuya, hindi na nakakalakad si Grayson." Ulat ni Vanna sa kanyang lihim na pagtawag sa isang lalaki. "Hindi niya alam na kasapi niyo ako. Madali na nating may sasagawa mga plano." Magaling, Vanna. Sagot ng lalaki. Ang boses nito ay puno ng kasiyahan. Siguraduhin mong patuloy kang makakakuha ng impormasyon. Gusto kong malaman ang bawat galaw niya. Isang gabi, habang nagpapahinga si Grayson sa kanyang kama, dumating si Vanna dala ang ilang dokumento. "Mr. Grayson, narito ang mga plano natin para sa rehabilitation mo. Kailangan natin ng tuloy-tuloy na therapy upang mapanatili ang kalakasan ng iyong katawan." Salamat, Doc. Sagot ni Grayson. Naramdaman niya ang dedikasyon ni Vanna sa kanyang paggaling. Hindi ko alam kung paano ko magagawa ito nang wala ka. Ngumiti si Vanna. Itinago ang tunay na layunin sa likod ng kanyang mga mata. "Nandito ako para tulungan ka, Mr. Grayson. Gagawin ko ang lahat para gumaling ka." Sa kabila ng kanyang kalungkutan at pag-aalala, nagtiwala si Grayson kay Vanna. Doc, okay lang ba kahit sa bahay na ako magpagaling? You can stay there too, para hindi ka na mahirapan sa pabalik-balik dito sa ospital. Don't worry, doble ang ibabayad ko sa'yo. Sabi ni Grayson sa nakatalikod na si Vanna. "Pero Mr. Grayson," pag-aalinlangan ni Vanna at lumapit sa kanya. Please? Pagpapakiusap ni Grayson at hinawakan ng mga kamay ni Vanna. Nagulat pa ang dalaga sa biglaan nitong paghawak sa mga palad niya. Agad na namula ang mga mukha ng dalaga at tumango. Pero ilang sandali pa, biglang natumba si Vanna kay Grayson na nakahiga sa kama. Dahil sa pagpasok ni Marco at sumigaw pa ang lalaki na dahilan para magulat at matumba si Vanna kay Grayson. What the? Sino yan? Nagtatakang tanong ni Marco nang hindi niya makilala si Vanna. "OMG! Sino ka ha? Anong ginagawa mo sa kaibigan namin?" Dagdag pa ni Leia, nakakapasok lang din.
pero parang walang narinig ang dalawa at patuloy na nagtitigan. Habang nasa ibabaw pa rin ang kalahating katawan ni Vanna kay Grayson. Kukunin ko lang yung nirequest mong food kanina. Nauutal na sabi ni Vanna nang ma-realize ang posisyon nila ni Grayson. Nagmamadali siyang lumabas at iniwan si Grayson na nakangiti. Kabilang na ang dalawa nitong kaibigan na nagtataka pa rin. Ano yun ha? Ganyan na nga ang kalagayan mo, nagdala ka pa ng chicks. Pang-aasar ni Marco. Wala yun no, nagulat lang siya sa pagsigaw mo. Pagpapaliwanag niya naman. Sino yun? Ipaliwanag mo nga sa amin. Anya naman ni Leia. Sus, nagseselos ka lang eh. Pang-aasar naman ni Marco. Anong nagsiselos? Curious lang ako kung sino siya, no? Paepal ka talaga. Tugon naman ni Leia at inirapan si Marco. Tama na nga yan guys, mag-aaway na naman kayo eh. Hindi ko yun chicks, masyado siyang maganda para maging chicks ko lang. She's my doctor, siya lang ang makakatulong sa akin. Unti-unti na ako nakakaramdam ng ginhawa. Sa tingin ko, effective yung mga ginagawa niya sa akin mga exercises. Nang bumalik si Vanna na may daladalang pagkain ni Grayson, napansin niya ang tingin ng pagtataka mula kina Marco at Leia. Hindi na siya nagpaliwanag pa at lumapit na lang kay Grayson na nakaupo sa kama. Here are the foods that you requested kanina, Mr. Grayson. Sabi ni Vanna nang may professional na ngiti. Thank you, Doc. Sagot ni Grayson na tila walang pake sa mga tingin ng dalawa. Ngunit naramdaman ni Vanna ang kakaibang tensyon sa paligid. Hindi mo man lang ba kami papakilala sa doktor mo? Tanong ni Marco. Hindi nakasagot si Grayson kaagad. Ngunit sa wakas ay umupo siya sa kama at tumingin kay Vanna nang may pagpapasalamat. Doc, these are my friends, Marco and Leia. Sabi ni Grayson, inaasahan na masasagot nito ang mga tanong nila. They've been a huge support. Bumaling si Vanna kay Marco at Leia. Ngumiti siya ng kaaya-aya. Nice to meet you both. Anya sa maliit na boses. Hindi mo man lang ba siya ipapakilala sa amin, Grayson? Tanong muli ni Marco na tila nagtataka. Kasasabi ko lang kanina, doktor ko nga siya. Sagot ni Grayson na tila walang pakialam sa mga tingin ng dalawa. Ganun ba? Sabi ni Marco na tumawa pagkatapos. Akala ko may chismis na akong mababasa sa Instagram. Napangiti si Vanna kahit pa nahihiya na siya. Hindi naman, nagsasabi si Mr. Grayson ng totoo. Doktor niya lang ako. Ako ang nagbibigay sa kanya ng instructions at iba pa para sa agaran niyang paggaling. Talaga ba, Doc? Tanong ni Leia na biglang lumapit. Talaga! Pagkumpirma ni Vanna at nakipagkamay kay Leia. I'm Dr. Vanna and I assure you, Mr. Gray's health is my top priority. Nagpalitan ng tingin sina Marco at Leia. Okay, Doc. Salamat sa pag-aalaga kay Grayson. Sabi ni Marco na may maliit na ngiti sa labi. Salamat talaga, Doc. Dagdag ni Leia at ngumiti rin. Sorry kung nanggugulo kami Hindi naman. Sige, pabalik na ako sa trabaho ko. Sabi ni Vanna. Lumabas muna saglit si Vanna upang tawagan ang kanyang kuya. Kuya, gusto ni Grayson na sa bahay niya na lang ako tumira habang nagpapagaling siya. Anya sa kabilang linya. Di mabuti. Madali na lang natin magagawa ang mga plano. Umuo ka na para mas mapaaga ang buhay ng lalaking yan. Pero hindi ka ba naaawa? Sobrang nakakaawa ang kalagayan niya ngayon. Kung makikita mo lang siya. Sabi ni Vanna na parang nakokonsensya sa gagawin nilang plano kay Grayson. Wala akong pake. Kung tutuusin, kulang pa yan. Masyadong pabida ang lalaking yan. Dapat na siyang mamatay. Galit na sabi ng kanyang kapatid sa kabilang linya. Magbigay ka lang ng information tungkol sa lalaking yan. Tsaka ako na magpapadala ng mga papainom mo sa kanya para tuluyan ang mawala ang lalaking yan sa mundo. Sige kuya, mag-a-update na lang ako sa'yo pag may nakalap na akong information tungkol sa kanya. I love you kuya. Anya at pinatay ang tawag. Gulat ang bumadya sa mukha ni Vanna nang makita ang isa sa mga bodyguard ni Grayson na nasa labas ng pinto ng banyo. Ay kabayo, nako, ginulat mo naman ako. Anya, habang ang mga dibdib ay kumakabog pa rin. Hinahanap ko lang yung CR ng boys. Alam mo ba kung nasan? Tanong nito sa kanya habang nakahawak sa pantog. Ganun ba? Dun sa may dulo, then kaliwa ka. Makikita mo dun ang CR ng boys.
Agad namang tumakbo ang lalaki sa direksyon at sinabi niya. Hindi pa siya sigurado kung talagang doon ba talaga ang CR ng mga lalaki, pero binaliwala niya na lang yun at bumalik sa room ni Grayson. Pagkabalik niya sa room ay hindi niya nakita ang dalawang kaibigan ni Grayson. Oh, nasaan ang mga kaibigan mo? Tanong niya pagkapasok. Pinauwi ko na. I'm worried that you might be uncomfortable, kaya pinauwi ko na sila. Ay, hindi naman. Ang saya nga nilang kasama eh. Sana hindi mo na lang sila pinauwi. Ba't yung tungkol naman sa sinabi mo kanina? Nasa bahay mo na lang ako tumira habang nagpapagaling ka. Pumapayag na ako. Really? Thank you. Huwag kang mag-alala. Tutuparin ko yung sinabi kong dodoblehin ko yung bahay ko sa'yo. Masayang sabi ni Grayson. Kahit naman hindi mo na doblehin ay papayag pa rin ako. Hindi naman pera ang gusto ko. Ang goal ko ay makatulong sa mga tao. Pero ikaw bahala. Billionaire ka naman eh. Anya ni Vanna at mahinang tumawa. Just kidding. Natatawa niya pa ding saad. Parang naaakit naman ang binata sa mahihina nitong tawa. At saka walang pakialam nito sa pera. I'm amazed. Madaming mga tao ngayon ang handang ibenta ang katawan nila para magkapera lang. Pero ikaw, handa kang tumulong sa tao kahit palibre lang. I'm so lucky to have you as my doctor. Anya ni Grayson habang titig na titig kay Vanna na ngayon ay namumula na. Ayan kasi ang turo sa akin nila inay bago sila pumanaw na tumulong sa tao na nangangailangan ng walang kapalit. Nakangiting sabi ng dalaga. Simula nang mamatay ang kanilang mga magulang ay naging kasapi sila ng gang ng kanyang kuya at hindi nagtagal ay naging leader na nga ang kuya niya sa mahigit na 5 taon. Nagpapasalamat nga siya at kahit ilang krimen na ang nagawa ng gang nila ay hindi pa rin sila nahuhuli ng pulis. Pero kahit nakasapi ng gang ang dalaga ay never siyang pumatay ng tao. Siya lang ang ginagawang spy ng gang nila dahil siya lang ang nag-iisang babae sa kanila. Parehas pala tayong wala ng mga magulang. Kumusta ka naman? Kayo ng kuya mo? Nag-aalalang tanong ni Grayson. Sa ngayon, ang hirap pa din kalimutan ng pagkawala nila. Malinaw pa rin sa mga memorya ko ang alaalang iniwan nila. Pero okay na kami ngayon. Pilit na kinakalimutan ang nangyari sa kanilang aksidente. Anya ng dalaga at pinipigilan na nagbabadyang luha. Naisip na naman niya ang pagkawala ng mga magulang niya. Dahil nga magkalapit lang sila ni Grayson ay nagulat siya nang niyakap siya nito ng mahigpit kahit pa nasa kama ang kalahating katawan ni Grayson. Habang nakaupo sila sa gilid ng kama ni Grayson ay naramdaman ni Vanna ang pagtahimik bigla ng kwarto. Tila mas naging malalim ang paghinga ni Grayson at nakatingin ito sa labas ng bintana. Alam mo, minsan, naiisip ko kung anong mangyayari kung buhay pa rin sila ngayon. Would they be proud of what I've become? Sabi ni Grayson na ngayon ay nakayuko at hawak ang kamay ni Vanna. Sigurado ako na proud sila sa iyo, Grayson. Ikaw na nga nag-iisa sa pinakamagaling na negosyante dito eh at marami ka nang natulungan. Pag-aalo ni Vanna. Salamat, Doc. Minsan lang talaga, mahirap. Minsan nakakalimutan kong ngumiti kahit pa sobrang saya ng mga tao sa paligid ko. Ani Grayson na ngayon ay bahagyang nanginginig ang boses. Grayson, importante rin na bigyan mo ng panahon ng sarili mong magpahinga at maghilom. Hindi mo kailangan magpakulunod sa trabaho para lang makalimutan ng sakit. Sabi ni Vanna na ngayon ay hinahaplos ang likod ng binata. Tumango si Grayson at tumingin kay Vanna. Ikaw, Vanna, paano mo nakayanan? Paano mo nagawang magpatuloy kahit na ang bigat ng nararamdaman mo? Mga kaibigan ko at syempre si Kuya. Sila lang ang naging sandigan ko. At ngayon, gusto kong maging sandigan mo rin. Sabi ni Vanna habang hawak ang kamay ni Grayson ng mahigpit. Umiti si Grayson at hinawakan din ang kamay ni Vanna. Salamat. Salamat sa lahat. Hindi ko man masabi ng buong buo pero malaki ang naitulong mo sa akin. Hindi lang bilang doktor, kundi bilang kaibigan. Ngumiti rin si Vanna at tila gumaan ang pakiramdam nila pareho ng gabing yon. Pagkalipas ng ilang sandali ay nakita ni Grayson na tila malungkot pa rin si Vanna. Niyakap niya ulit to ng mahigpit. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo, Vanna, pero nandito ako para sa'yo, tulad ng pag-aalaga mo sa akin. Bulong ni Grayson habang hinahaplos ang likod ng dalaga. Naramdaman ni Vanna ang init ng yakap ni Grayson. Salamat, Grayson. Hindi ko alam na ganito pala kahalaga ang pagkakaroon ng kaibigan na tunay na nagmamalasakit.
Lahat tayo nangangailangan ng isang tao na maaasahan, lalo na sa panahong ganito. Kaya simula ngayon, nandito na ako para sa'yo. Tugon ni Grayson. Niyakap pa ni Vanna ng mas mahigpit si Grayson at sa gabing yun ay nakahanap sila ng sandigan sa isa't isa. Biglang nakalimutan ng dalaga ang masamang motibo kay Grayson. Kinabukasan, habang nagpapahinga si Grayson ay bumalik si Vanna sa ospital para ayusin ang mga huling detalye ng paglipat ni Grayson sa bahay niya. Habang inaayos ang mga papeles ay napag-isipan niyang mas magiging maayos nga kung sa bahay na nga lang ni Grayson ito magpapagaling. Pagkatapos ng ilang oras ay bumalik si Vanna sa kwarto ni Grayson. Grayson, okay na ang lahat. Pwede na tayong umuwi sa bahay mo. Mas magiging madali para sa akin na alagahan ka kung dun tayo. Salamat, Doc. Alam kong mahirap din para sa'yo to, pero hindi ko talaga alam kung paano kita pasasalamatan. Tugon ni Grayson habang tumatayo mula sa kama. Nandito ako para sa'yo, Grayson. Isa pa, mas magiging komportable tayo sa isa't isa kung sa bahay mo ako manunuluyan pansamantala. Sagot ni Vanna na may ngiti sa labi. Nang makauwi sila sa bahay ni Grayson ay agad nilang inayos ang lahat para sa kanyang pagpapagaling. Tuwang-tuwa si Grayson sa pagkakaroon ng kasama at doktor na gaya ni Vanna. Nang makauwi sila sa mansyon ni Grayson ay parang biglang nagningning ang mga mata ng dalaga. Madaming mga magagarbong disenyo ang nakadisplay sa buong bahay. Sinalubong din sila ng mga kasambahay ni Grayson na may mga ngiti sa labi. Ang mga bodyguard naman ni Grayson ay buhat-buhat ang kanilang mga gamit pagpasok. Habang sinisilip ni Vanna ang bawat sulok ng mansyon, napansin niya ang isang magandang hardin sa likod ng bahay. Grayson, ang ganda naman pala ng hardin mo! Sabi niya habang naglalakad patungo sa mga bulaklak. Salamat, Vanna. Gusto mo bang pumunta doon? May isang lugar doon na paborito kong tambayan. Tugon ni Grayson at nagpahila sa kanya sa hardin. Dumiretso sila sa isang maliit na gazebo na napapalibutan ng mga rosas at iba't ibang bulaklak. Habang naglalakad ay ramdam ni Vanna ang malamig na hangin at ang bango ng mga bulaklak na nagbibigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Si Grayson naman ay masaya ding dinadama ang malamig na hangin na tumatama sa kanyang balat at wheelchair. Pagdating sa gazebo ay umupo si Vanna at nagsimula silang mag-usap. Ang totoo niyan, kay Mami tong hardin. Hilig niya talaga ang mga bulaklak na rosa simula pagkabata niya. Nakwento niya pa nga sa akin na laging may uwing rosas si Lolo sa kanya. At dalawa daw lagi ang dala nitong rosas pag nauwi galing sa trabaho. Yung isa para sa kanya at yung isa para kay Lola. Abot ngiting sabi ni Grayson at tumingin sa paligid upang hanapin ang mga lilis. At yung mga lilis na yun, kay Dad naman yun. Hindi siya mahilig sa bulaklak, pero simula na makilala niya si Mami, naging mahilig na siya sa bulaklak ni Lily dahil Lily ang pangalan ni Mami. Ang galing naman! Parang yan ang pinakamagandang love story na napakinggan ko. Sayang lang at hindi ko sila nakilala ng mas maaga. Alam mo, pangarap ko din yan. Yung magkaroon ng tunay na pagmamahal at sandigan sa buhay. Nandito naman ako. Mahinang sabi ni Grayson. Ha? Anong sabi mo? Tanong ng dalaga. Wala. Sabi ko, makakahanap ka din ng pag-ibig. Pero hindi naman niya minamadali. Pero malay mo, nasa tabi-tabi mo lang yung mapapangasawa mo. Sana nga, dumating na yung taong para sa akin. Malay mo, ako pala yun. Biglang sabi ni Grayson na nagpagulat sa dalaga. Vanna, hindi ko alam kung paano ko magagawa ang lahat ng to kung wala ka. Simula nang dumating ka sa buhay ko, parang nagkaroon ulit ako ng dahilan para lumaban. Wika ni Grayson habang hinahawakan ng kamay ni Vanna. Grayson, ginagawa ko lang to dahil gusto ko makatulong. Pero hindi ko rin maitatanggi na may espesyal na puwang ka sa puso ko. Sabi ni Vanna na may malumanay ng ngiti. Sa mga sandaling yun ay tanging kanilang mga mata ang nag-uusap. Hinaplos ni Grayson ang pisngi ni Vanna at unti-unting inilapit ang kanyang muka. Nang magdikit ang kanilang mga labi ay para bang nagdikit din ang kanilang mga puso. Ang halik na yun ay puno ng pag-ibig. Pagkatapos ng ilang sandali ay bumitaw sila sa isa't isa, ngunit nanatiling magkahawak kamay. Nang matauhan ay agad na bumitaw sa pagkakahawak si Vanna. Tara na sa loob, palakasan ng palangas ang hangin, mukhang uulan. Sabi ni Vanna at hinila ang wheelchair ni Grayson papasok ng mansyon.
Sumapit na nga ang gabi at kailangan na nilang magpahinga. Asan pala ang kwarto mo, Grayson? Tanong ni Vanna nang matapos na silang kumain. Sa baba lang ang kwarto ko. Tamad kasi ako mag-akyat panaog. Sakto rin dahil kung sa taas ang kwarto ko, mahihirapan akong umakyat. Anya at tinuro ang kanyang kwarto. Yung katabing kwarto pala, yun ang magiging kwarto mo. Mas madali para mas malapit. Grayson, sandali lang ah. Bago tayo matulog, kailangan mo pala ng pain reliever para sa legs mo. Sabi ni Vanna habang tinutulungan si Grayson na umalis sa wheelchair. Mabuti na lang talaga at meron akong doktor na katulad mo. Sagot ni Grayson na may ngiti sa labi. Inalalayan siya ni Vanna pagpasok ng kwarto. Pagdating sa kwarto ni Grayson ay pinayuhan ni Vanna si Grayson na umupo muna sa kama. Binuksan niya ang maliit na bag na hawak at kinuha ang mga prescribed na medication para sa pain management ni Grayson. Ito na! Siguraduhin mong uminom nito bago ka matulog para hindi magaanong masakit bukas. Sabi ni Vanna habang iminibigay sa kanya ang gamot. Salamat ulit, Vanna. Napakaswerte ko talaga at nandito ka. Sagot ni Grayson habang tinitingnan si Vanna ng may pagmamahal. Nang matapos ang maayos na pag-aalaga ay nagpaalam si Vanna na magpapahinga na. Maaga pa bukas, kailangan nating magpahinga ng maayos para sa mga activities natin. Sabi ni Vanna. Sige, Vanna, matulog ka na rin ng maaga. Sagot ni Grayson habang umingiti kay Vanna. Pagkatapos nilang magpaalam ay naglakad si Vanna papunta sa kanyang kwarto, katabi ng kwarto ni Grayson. Saktong pagpasok ni Vanna ng kanyang kwarto ay nagring ang cellphone niya. Kuya, nandito na ako sa bahay ni Grayson. Kakadating lang namin kanina. Anya sa tawag. Mabuti naman kung ganun. Magkita tayo bukas. May gamot akong ibibigay sa'yo. Pampahina yun ng resistensya. Pag dahan-dahan nang bumabagsak ang katawan niya, bibigyan kita ng lason. Ipapainom mo yun sa kanya para hindi mahalata na sinadya mo siyang lasunin. Kaya pampahina ng resistensya muna ang ibibigay ko para hindi isipin ng tao na namatay siya dahil sa lason. Sabi ng kanyang kuya sa nakakatakot na boses. Kuya, pwede bang wag na lang? Hindi na kinakaya ng konsensya ko eh. Hindi pwede. Kailangan mo tigasan ng puso mo. Walang aatras kung hindi lagot ka sa akin. Sige na nga po. Anong oras po tayo magkikita bukas? Anya sa malungkot na boses. Pagkatapos ng tanghalian, sa mall na lang tayo magkita. Hindi na nagsalita ang dalaga at agad na pinatay ang tawag. Hindi pa nga sila nagsisimula sa plano nila pero hindi na kinakaya ng konsensya niya ang gagawin nilang pagpatay kay Grayson. Paggising ni Vanna kinabukasan ay agad niyang tiningnan si Grayson. Nais niyang tiyakin na maayos ang kalagayan nito bago siya maghanda para sa kanilang pagkikita ng kanyang kuya. Good morning, Grayson! Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Vanna habang papasok sa kwarto nito. Mabuti naman. Salamat sa pag-aalaga mo, Vanna. Sagot ni Grayson na may ngiti sa labi. Walang anuman. Meron pala akong kailangan asikasuhin ngayong umaga pero babalik din ako agad. Magpahinga ka lang muna ha. Sabi ni Vanna habang inaayos ang una ni Grayson. Salamat ulit, Vanna. Mag-ingat ka. Paalala ni Grayson habang pinapanood si Vanna palabas ng kwarto. Pagkatapos ng tanghalian ay nagtungo si Vanna sa mall kung saan sila magkikita ng kanyang kuya. Nandito na ako, kuya. Nasaan ka? Tanong ni Vanna sa tawag. Nasa coffee shop ako, sa tabi ng fountain. Sagot ng kanyang kuya. Pagdating ni Vanna sa coffee shop ay nakita niya ang kanyang kuya na nakaupo at may hawak na paper bag. Ito na yung mga gamot. Siguraduhin mong hindi magdududa si Grayson. Sabi ng kanyang kuya habang inaabot ang paper bag kay Vanna. Kuya, parang hindi ko talaga to kaya. Sagot ni Vanna habang nanginginig ang kamay. Wala ka ng ibang pagpipilian, Vanna. Ito lang ang paraan para hindi na maging bidabiday ang lalaking yan sa girlfriend ko. Sagot ng kanyang kuya na may diin sa boses. Paglutuan mo rin siya ng paborito niya, tsaka mo ilagay ang pampahina ng resistensya. Balitaan mo ako pag may nangyari na sa katawan niya. Pag-uwi ni Vanna sa bahay ni Grayson ay napansin niyang tila mas masigla ito kaysa kahapon. Nakangiti ito habang kausap ang empleyado sa laptop. Good morning, everyone. How's everybody? Bati ni Grayson sa mga empleyado niyang nasa video call mula sa kanyang kwarto. Good morning, Sir Grayson. Mabuti naman po kami. Sagot ng isa sa mga empleyadong si Jana. Mabuti naman kung ganun.
I want to thank you all for your hard work this past few weeks. Alam kong hindi madali. Lalo na't wala ako sa opisina dahil sa kalagayan ko. Pero dahil sa inyo, patuloy tayo nagiging matagumpay. Sabi ni Grayson na may masayang ngiti sa kanyang mga labi. Salamat po Sir Grayson. It's our job to make the companies better. Sabi ng isa pang empleyadong babae. I just want to inform you that we will have a new project that will provide many benefits to our community. I want to hear your suggestions too. Dagdag pa ni Grayson. Ako po sir, may naisip na paraan kung paano natin mapapabilis ang proseso ng proyekto. Sabi ng isa sa mga empleyado niyang babae at agad na nagbahagi ng kanyang ideya. Maganda ang ideya mo, Jamie. Pagpatuloy mo lang yan. Gusto ko makita ang plano mo sa susunod na meeting. Tugon ni Grayson. Pagkatapos ng ilang sandali ay napansin ni Grayson na tahimik si Angela, isa sa mga bagong empleyado. Angela, may gusto ka bang idagdag? Alam kong may maganda kang ideya. Nagulat si Angela ngunit ngumiti. Salamat po Sir Grayson. Opo, may ilang ideya ako tungkol sa marketing strategy na maaari nating gamitin. Pakinggan natin yan sa susunod na meeting, Angela. Gusto kong lahat kayo mag-share ng inyong ideya. Sagot ni Grayson. Pagkatapos ng meeting ay nakaramdam ng tuwa si Grayson dahil sa magagandang suggestion ng kanyang mga empleyado. Tumayo siya mula sa kanyang wheelchair at nag-inat nang marinig niya ang pagbukas ng pinto. Vanna, nandiyan ka na pala. Kumustang lakad mo? Tanong ni Grayson. Okay naman. Napansin kong mas masigla ka ngayon ah. Ang sarap makita. Sagot ni Vanna. Masaya lang ako dahil nakapagtrabaho ulit ako dito sa bahay. Salamat ulit sa pag-aalaga mo. Sabi ni Grayson. Walang anuman Grayson. Maghahanda na ako ng tanghalian para sa'yo. Sagot nito. Wag na. Hayaan mo na mga kasambayang gumawa niyan. Magpahinga ka na lang. Agarang pagtutol ni Grayson. Okay lang sa akin. Nabanggit mo naman sa akin yung paborito mong ulam, di ba? Gusto ko lang kitang pagluto. First time ko tong gagawin kaya hayaan mo na ako. Wala na ngang nagawa si Grayson dahil hindi siya makahindi sa dalaga. Sa loob ng kusina ay naramdaman niya ang bigat ng kanyang konsensya habang inilalagay ang pampahina ng resistensya sa pagkain ni Grayson. Patawarin mo ako, Grayson. Bulong ni Vanna sa sarili. Ito ng pagkain mo. Masarap yan. Nakangiti niyang sabi at binigay ang pagkain kay Grayson. Natagalan siya sa pagluluto dahil tinapon niya ang nauna niyang niluto. Bigla siyang nakonsensya at naisip niyang itapon ang pagkain na may pampahina ng resistensya. Mukhang masarap yan ah. I didn't know na magaling ka pala sa pagluluto. Masaya ding tugon ni Grayson. Tinikman ang niluto niya. Masarap ba? Kinakabahan niyang tanong. Sobrang sarap. Pwede ka na mag-asawa. Asawa ko. Sabi ni Grayson at binulong ang huling sinabi. Thank you ah. Bukod kila mama, ikaw palang nakakapagsabi niyan sa luto ko. Sana matikman ko pa lahat ng niluluto mo. Pwede ka din mag-apply as chef. Pangarap ko nga din dati na maging chef. Pero doktor at chef ang pagpipilian ko. And then I ended up as orthopedic doctor. Ano ng dalaga at hindi pinansin ang cellphone niya na kanina pa nagva-vibrate. Si Lucas naman ay kadadating lang sa hideout nila. May nakapaskil ding matagumpay ng ngiti. Ano boss? Naibigay mo na ba kay Vanna? Tanong ng isa niyang tauhan. Oo, ito na ang simula ng pagbagsak ng lalaking yan. Si Vanna na ang bahala. Boss, sa tingin mo ba ipapainom ni Vanna yun? Di ba nung ginawa natin siyang spy? Palpak ang plano dahil nakonsensya siya. May tiwala ako sa kapatid ko. Nangako siya sa akin aayusin niya na. Babae ang kapatid ko kaya natural lang na malambot ang puso niya. Anya ni Lucas, kahit pa ilang beses ng palpak ang plano nila dahil kay Vanna ay hindi niya magawang magalit sa kapatid. Mahal na mahal niya si Vanna kahit napasaway ito at ayaw sumunod sa plano nila. Habang nasa bahay naman ni Grayson si Vanna ay unti-unti nang naging mas komportable si Vanna sa buong paligid. Naging magaan ang kanilang pag-uusap tuwing magkasama sila at palagi silang nagtatawanan. Isang linggo na ang lumipas simula nang bigyan siya ng kanyang kuya ng pampahina ng resistensya. Nagsinungaling siya dito na napainom niya kay Grayson ng pampahina. Sinabi niya din na tumalab na ang pampahina at bumagsak ang katawan ni Grayson kahit nakabaligtaran naman yun. Mas lalong lumakas si Grayson at mahina na itong nagkakalakad. Isang araw habang abala si Vanna sa kusina at naghahanda ng tanghalian, nagpatulong si Grayson sa kasambahay niya
upang itulak ang kanyang wheelchair. Vanna, ang bango naman yan. Anong niluluto mo? Tanong ni Grayson na tila natatakam na. Adobo, favorite mo to, di ba? Sagot ni Vanna habang naglalagay ng huling sahog sa kawali. Grabe, parang nagugutom tuloy ako lalo. Parang hindi ko ine-expect na magaling ka palang magluto. Ni Grayson habang pinagmamasdan si Vanna sa kanyang ginagawa. Laking probinsya kasi ako, Grayson. Kailangan marunong sa mga gawaing bahay. Sagot ni Vanna habang nakangiti. Matapos nilang kumain ay nagpasya siyang maglakad-lakad sa hardin para makalanghap ng sariwang hangin. Tulak-tulak ni Vanna si Grayson. Habang naglalakad ay napansin ni Vanna ang isang maliit na taniman ng mga gulay. Grayson, ikaw ba ang nagtatanim ng mga to? Tanong ni Vanna habang tinuturo ang mga gulay. Oo, hilig ko kasi ang pagtatanim. Nakaka-relax at maganda ding pampalipas oras. Sagot ni Grayson na tila proud sa kanyang mga tanim. Wow, nakakatuwa naman. Mahilig din ako sa pagtatanim. Siguro pwede tayong magtanim ng iba pang gulay dito. Sabi ni Vanna habang nakatingin sa mga halaman. Good idea. Sabay tayong magtinim kapag mas maayos na ang kalagayan ko. Tugon ni Grayson na may ngiti sa mga labi. Kamusta na palang pakiramdam mo? Medyo maayos na ba kaysa dati? Biglang tanong ng dalaga. Oo, medyo maayos na ang pakiramdam ko. Feeling ko mga ilang months na lang ay makakalakad na ako. Masayang sagot niya. Dahil unti-unti nang gumagaan ang pakiramdam niya sa bawat therapy at mga gamot na iniinom niya ay dahil na rin sa patuloy na pag-aalaga ni Vanna sa kanya. Maganda yan. Magtiwala ka lang at makakalakad ka din. Pagpatuloy mo lang na inumin yung mga nireseta ko at yung mga exercise na tinuro ko para mas madali ang recovery mo. Pero may parte pa rin sa akin na gusto ko na lang maging pilay habang buhay. Para habang buhay din kitang kasama. Natatakot ako na baka pag gumaling na ako, aalis ka na rin sa buhay ko. Malungkot na sabi ni Grayson. Naisip niya na baka pag gumaling na siya ay iwan na siya ng dalaga at hindi na magpakita sa kanya. Masakit mang isipin pero mangyayari talaga ang araw na yon. Isa akong doktor at gusto ko lang naman tumulong sa ibang tao. Pero wag ka mag-alala, magkikita pa rin naman tayo eh. At saka sigurado akong dadating ang araw na ikaw na mismo ang magpapaalis sa akin. Malungkot ding sabi ng dalaga, bahagya itong ngumiti. Pag nalaman ng binata ang plano nila at kasapi siya sa isang gang na gustong pumatay sa kanya, ay tiyak siyang kamumuhian siya ni Grayson at ito mismo ang magtatakwil sa kanya palayo. Anong ibig mong sabihin? Kahit anong gawin mo, hindi kita itatakwil palayo. Matigas na sambit ni Grayson. Never mind, wag na nating pag-usapan yan. Gusto mo bang pumunta sa mall? Pag-iiba ni Grayson sa usapan. Biglaan naman yata yan. Ikaw ang bahala. May bibilin ka ba? Gusto mo bang magpasalon? O kahit anong gusto mo sa mall, ibilhin ko. Baka kasi sobra ka nang napapagod sa kakaalaga sa akin. Regalo ko na rin para sa'yo. Hindi ka kaya nakakapagod alagaan. Tsaka wag na. Malaki naman ang binabayad mo sa akin. Sobra-sobra na nga yun eh. Pagtutol ng dalaga. No buts. Kailangan mo rin minsan ng pahinga. Pahinga na makasama ka. Pero sige, ngayon lang din naman ako makakapunta ulit sa mall dahil sa sobrang busy. Manood muna tayo ng sine. Panoorin natin yung uso ngayon na Inside Out. Alam mo, bagay sa'yo yung palabas na yun. Anya ng dalaga at umigik. Ang gwapo mo pa rin kasi kahit ipakita mo ang mga emosyon ng mga characters sa Inside Out. Yung iba nakikita ko sa Facebook, nagmumukha silang gorilla. Tapos yung iba nagmumukhang Barney. Anya ng dalaga at tumawa. Humahalakak rin ng tawa si Grayson sa sinabi ni Vanna. Hindi akalain ni Grayson na may pagkamakulit din pala ito. Sure, mukhang nakakatawang panoorin yan ah. Sambit ni Grayson. Maganda talaga yun. Sigurado ako magugustuhan mo yon. Favorite din namin panoorin ni Kuya yun eh. Dati pinapanood namin yun sa sinehan. Ngayon kasi wala na siyang oras para samahan ako. Ang kaninang masayang mukha ng dalaga ay napalitan ng lungkot. I'm here. Handa akong samahan ka sa anumang gusto mong panoorin. Baka sobrang busy lang talaga ng kuya mo sa trabaho. Anya ni Grayson sa mahinang boses at pilit na pinapagaan ng loob ni Vanna. Hindi naman busy sa trabaho yun eh. Busy yun sa pag-iisip ng paraan kung paano ka papatayin. Anya ng dalaga sa isipan. Tara na! Excited na ako manood! Lalo na't kasama kita!
Magiliw na sabi ng dalaga. Nang dumating sila sa mall ay kasama ang mga bodyguards ni Grayson ay agad na nagtungo sila sa sinihan upang manood ng Inside Out. Sa loob ng sinihan, habang hinihintay nilang mag-umpisa ang palabas ay napansin ni Grayson ang pagiging excited ni Vanna. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang saya at pag-aabang sa mga susunod na eksena. Talaga bang favorite mo to? Tanong ni Grayson, nakangiti habang tinititigan si Vanna. Oo, sobra! Hindi ko matandaan kung ilang beses ko nang napanood to. Sagot ni Vanna na may kasamang excitement sa boses. Kahit sa Facebook, ang dami mo ring nakikitang memes tungkol dito, no? Dagdag ni Grayson. Totoo yun! Sobrang dami. Lalo na yung mga meme na nagpapakita ng iba't ibang emosyon gamit yung mga karakter. Nakakatuwa lang talaga. Sabay tawa ni Vanna. Nang mag-umpisa na ang palabas ay hindi mapigilan ni Vanna na hindi mag-react sa mga eksena. Katabi niya si Grayson na tahimik lang pero kita sa kanyang mga mata ang pagkaaliw sa nangyayari sa screen. Ang ganda ng storya, no? Sabi ni Grayson nang matapos ang palabas habang paalis na sila ng sinihan. Oo, sobra! Nakakagaan ng pakiramdam panoorin to. Sagot ni Vanna na masaya rin na mapanood ulit ang paborito nilang panoorin ng kanyang kuya. Sa paglabas ng sinihan ay ramdam ni Grayson ang saya ni Vanna. Alam niyang tama ang kanyang naging desisyon na samahan ng dalaga sa pampanonood ng paborito nitong palabas. Matapos nga nilang manood ay nagpaspa at salon si Vanna. Nakadisguise si Grayson para na rin makaiwas sa media at hindi siya pag-usapan. Matapos ang maginhawang spa at salon session ni Vanna ay lumabas sila ng mall. Sabay-sabay na naglakad patungo sa parking lot. Nasa kalagitnaan sila ng daan nang biglang may dalawang batang dumaan. Isang teenager ang biglang nagsabi ng masakit na salita habang nakatitig kay Grayson. Mayaman nga kaso lumpo. Bulong ng bata na kasama nito na hinuha ni Vanna ay 16 years old. Sabay namang nagtawanan ng dalawang teenager. Naramdaman ni Vanna ang biglaang paglalim ng hininga ni Grayson. Akmang lalapit na ang guards nang pigilan sila ni Grayson. Huwag din ang patulan, mga bata pa yan. Kalmadong sambit ni Grayson kahit pa sa loob-loob niya ay sobrang sakit na. Nang makalayo na ang mga bata ay hinawakan ni Vanna ang kamay ni Grayson at pinisil ito ng mahigpit. Huwag mo nang pansinin yung mga sinabi nila. Alam mo naman kung gaano ka-importante ka sa amin. Hindi sukatan ng pagkatao mo ang pisikal na anyo mo. Napabuntong hininga si Grayson at pilit na ngumiti. Alam ko, Vanna, pero minsan ang hirap talaga. Parang ang daming humusga sa akin. Tumigil si Vanna at hinarap si Grayson. Look at me. Nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Grayson ang determinasyon at pagmamahal sa mata ni Vanna. Hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo sa kanila. Kami ang pamilya mo. Mahal ka namin kung sino ka man. At alam ko na kahit na anong mangyari, ikaw pa rin ang pinakamatapang at pinakamabait na taong nakilala ko. Kahit pa ilang buwan pa lang tayo magkasama. Biglang napangiti si Grayson. Salamat, Vanna. Ang swerte ko at nandyan ka lagi para sa akin. Ngumiti si Vanna at niyakap niya ito ng mahigpit. Lagi ako nandito, Grayson. Kaya wag mong kalimutan na hindi ka nag-iisa. Gabi na nga nang makauwi sila at tila malalim pa rin ang isip ni Grayson. Naawa si Vanna sa binata. Kung may kapangyarihan lang siya na pagalingin kaagad ang isang tao, ay matagal na niya sana itong ginawa. Vanna, pwede bang sa kwarto kita matulog? Ikaw lang kasi ang nakakatulong sa akin para gumaan ang pakiramdam ko. Sa tingin ko, hindi ako makakatulog nang wala ka sa tabi ko. Pagpapakiusap ni Grayson habang nasa hapagkainan sila. Oo naman, okay na okay lang sa akin. Agad na pagpayag ng dalaga. Napangiti na lamang din si Grayson at nagpasalamat. Nasa kanyang kwarto naman si Vanna. Nagpaalam siya sa binata na may kukunin siya saglit. Pero ang totoo ay tumatawag kasi ang kanyang kuya, kaya sa kwarto niya na lang ito sinagot. Ano? Napainom mo na ba yung binigay kong pampahina? Bungad sa kanya ni Lucas. Oo kuya, medyo tumatalab na nga eh. Nauutal na pagsisinungaling ng dalaga. Kada kasi magkikita sila ng kanyang kuya para ibigay sa kanya ang pampahina ay tinatapon niya lang ito. Nagsisinungaling siya na nainom ni Grayson ang pampahina kahit hindi naman. Siguraduhin mo lang ha. Bakit nga pala hindi mo pa sinasagot ang tawag ko minsan? Kung tutuusin dapat ikaw ang natawag sa akin para magbigay ng impormasyon. Nahuhulog ka na ba sa lalaking yan ha? Galit na sambit ni Lucas. Hindi kuya no.
Wala akong nararamdaman kay Grayson. At saka, sorry kuya. Nagiging busy lang kasi ako kaya hindi kita natatawagan minsan. Pero magiging active na ako. Promise yan. Patuloy pa ding pagsisinungaling ng dalaga. Pagkasabi niya noon ay pinatayan na siya ng tawag ng kanyang kuya. Napaluha na lamang si Vanna sa pagpatay nito ng tawag. Namimiss niya na ang dati niyang kuya na palabiro at laging nag-I love you sa kanya araw-araw. Nakokonsensya na rin siya at balak niya na ding sabihin kay Grayson ang katotohanan. Wala siyang pakialam kahit makulong siya, basta maamin niya lang sa binata ang totoo. Pagkatapos na ng kanilang pag-uusap, ay pinunasan niya muna ang kanyang luha at nagbigay ng masayang ekspresyon pagkapasok sa kwarto ni Grayson. Anong kinuha mo? Tanong ni Grayson na tila nagtataka dahil cellphone pa rin naman ang dala niya at wala ng iba. Tiningnan ko kasi yung binili kong chocolates ng isang araw sa refrigerator. Nawala sa isip ko, nakain ko na nga pala. Pagsisinungaling ni Vanna. Ganun ba? Gusto mo ipagbili kita? Wag na. Anong oras na rin oh? Hayaan muna nating makapagpahinga mga bodyguards mo. Kakabantay sa'yo buong araw. Sabagay, tama ka. Pero kung gusto mo talaga, sabihin mo lang sa akin, okay? Tumango na lamang si Vanna at humiga sa kama ni Grayson. Hindi na iilang si Vanna dahil minsan niya nang nakatabi sa pagtulog si Grayson. Pero laking gulat niya nang yakapin siya ni Grayson at isinubsob ang mukha sa leeg niya. Okay ka lang ba? Nagtatakang tanong ng dalaga. The truth is, I was hurt. But why do people judge me? Is it hard to accept me? Sa tingin ko nga, salot ako sa lipunan. Hinawakan ni Vanna ang pisngi ni Grayson at iniharap sa mukha niya. Grayson, huwag mong questionin ang kalagayan mo. There's nothing wrong with that. There's nothing wrong with you. What's wrong here is the judgmental people, the judgmental society. Muling pinunasan ni Vanna ang mga luha ni Grayson dahil patuloy na umaagos sa mga luha nito. Mariing tinitigan ng dalaga si Grayson at nagsalita. Even if you're paralyzed, wala ka namang naaapektuhan na tao. Naaapektuhan ba ang pagkatao nila sa pagiging lumpo mo? Grayson, you are doing nothing wrong. Ang tunay na salot ay yung mga taong walang pakialam sa paggawa ng masama. Agad na binaon ni Grayson ang mukha sa leeg ng dalaga. Rinig na rinig niya ang pagsingot nito. Thank you so much, Vanna. I'm always here for you, okay? I'm always here to remind you that there's nothing wrong with you. I'm really lucky because you're here. Buti na lang ikaw ang napili naming maging doktor ko. Yung Grayson kanina na seryoso ang muka ay umiiyak ngayon sa harapan niya. Inaalo-alo na lang ang binata hanggang sa ito ay makatulog. Nakasubsob pa rin ang mukha sa kanya. Ngayon na sana niya aaminin ng totoo, kaso mukhang hindi niya masasabi dahil tulog na ang binata. Tsaka niya na lang sasabihin ng totoo kapag nakalakad na si Grayson. Makaraan ng isang buwan, ang araw na pinakihintay ni Grayson ay dumating na. Sa patuloy na pangangalaga at suporta ni Vanna ay unti-unti siyang bumabalik sa normal. Sa araw na to ay nakatakda siyang subukang maglakad ng walang suporta. Handa ka na ba, Grayson? Tanong ni Vanna na may halong kaba at pananabik. Tumango naman si Grayson, hawak ang mga baras ng walkers sa harapan niya. Oo, kaya ko to. Inalalayan siya ni Vanna sa kanyang pagbangon mula sa upuan. Dahan-dahang inilapit ni Grayson ang mga paa sa sahig at nagsimula ng humakbang. Paunang hakbang, sinundan ng pangalawa. Bawat apak ay puno ng ingat, ngunit may determinasyon. Ang galing mo, Grayson! Masayang sabi ni Vanna habang sinusundan ng bawat hakbang ng binata. Kaya mo yan! Sa bawat hakbang, nararamdaman ni Grayson ang pagbalik ng kanyang lakas. Hindi nagtagal ay naisipan niya nang bumitaw sa walker. Ang unang hakbang nang wala itong suporta ay nagdulot ng luha sa kanyang mga mata. Don't stop, Grayson! Pabulong na sabi ni Vanna na ngayon ay halos kapantay na ng binata. Tuloy lang. Sa wakas ay narating ni Grayson ang dulo ng silid. Napatingin siya kay Vanna. Puno ng kasiyahan at pasasalamat ang kanyang mga mata. Nagawa ko, Vanna! Nakalakad ako! Tumingin si Vanna ng diretso sa mga mata ni Grayson. Puno ng pagmamalaki. Sinabi ko naman sa'yo eh, kaya mo yan. I knew you could do it. Niyakap ni Grayson si Vanna ng mahigpit. Puno ng emosyon ang kanyang mga mata. Salamat sa lahat, Vanna. Hindi ko to magagawa kung wala ka. Parati ako nandito para sa'yo, Grayson.
Hindi kita iiwan. Ngunit bago pa man niya mabitawan ang mga salitang yon ay hinalikan na siya ni Grayson nang may pananabik. Isang halik na puno ng pasasalamat at pagmamahal. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi ay nagtitigan sila ng malalim. Ikaw ha, napapansin kong panay ang paghalik mo sa akin itong mga nakaraang araw. Sabi ni Vanna at ngumuso. Pero ang tangkad mo pala ha? Manghang sabi ng dalaga, hanggang ilalim ng leeg lang kasi siya ni Grayson. Masisisi mo ba ako? Ang sarap mong halikan eh. Bakit kasi sobrang ganda mo? Ako maganda? Sigurado ka ba? Yes, sobrang ganda mo kaya. Makalipas ang ilang araw mula nang muling makalakad si Grayson, napansin niyang tila may bumabagabag kay Vanna. Madalas itong tulalang nakatingin sa malayo at malalim ang iniisip. Hindi na nakatigis si Grayson kaya nilapitan niya ito. Vanna, may problema ba? Tanong niya na puno ng pag-aalala. Umiling si Vanna, ngunit halata sa kanyang mga mata na may pinipilit itago. Wala Grayson, wala ka dapat ikabahala. Hinawakan ni Grayson ang kamay ni Vanna. Vanna, kilala kita. May bumabagabag sa'yo. Ano man yan, kaya nating harapin yan. Huminga ng malalim si Vanna, tila binibigyan ng sarili ng lakas ng loob. Grayson, may kailangan sana akong sabihin sa'yo. Pero hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Nag-aalala si Grayson sa sinabi ni Vanna. Ano yun Vanna? Sabihin mo na kahit na ano pa yan na makikinig ako. Saglit na katahimikan ng namayani bago naisipang magsalita ng dalaga. Nung una kitang nakilala, hindi aksidente yon. Nagsimula si Vanna, nanginginig ang kanyang mga boses. May grupo ng gang na sila ang may kagagawan kung bakit ka naparalisa. Ako ang pinadala nila para mag-espiya sa'yo. Para masigurado na hindi ka na makakabangon. Ang totoo niyan, kuya ko ang leader ng gang. Gulat na gulat si Grayson sa narinig. Ano? Paano mo nagawa yun, Vanna? Patuloy na lumuha si Vanna habang nagpatuloy. Sila ang nag-utos sa akin na bigyan ka ng gamot ng pampahina ng resistensya para hindi ka na tuluyang gumaling. Pero itinapon ko lahat ng yun. Hindi ko magawang saktan ka, Grayson. Mahal kita. Hindi makapaniwala si Grayson sa mga naririnig. Ibig sabihin, alam mo kung sino may gawa nito sa akin? At naging bahagi ka pa ng plano nila? Oo, Grayson. Pero nagbago na ako. Pinili ko na hindi sundin ang utos nila. Nandito ko ngayon dahil mahal kita. At gusto kong protektahan ka mula sa kanila. Ngunit kahit na alam ni Grayson na mahal siya ni Vanna, hindi niya maiwasang makaramdam ng galit at pagtatampo. Bakit ngayon mo lang sinabi to? Bakit mo itinago sa akin? Natatakot akong mawala ka, Grayson. Natatakot akong mawala ka sa akin kapag nalaman mo ang totoo. Naghari ang katahimikan sa pagitan nila hanggang sa muling magsalita si Grayson. Kailangan ko munang mapag-isa, Vanna. Kailangan ko munang pag-isipan lahat ng to. Tumango si Vanna, puno ng kalungkutan ang mga mukha nito. Naiintindihan ko. Pero tandaan mo, Grayson, nandito lang ako. Hindi kita iiwan kahit na ano pa na mangyari. Habang naglalakad palayo si Grayson ay ramdam ni Vanna ang bigat. Ngunit alam niyang tama ang naging desisyon niya na sabihin ang katotohanan. Ngayon ay umaasa siyang matatanggap ni Grayson ang lahat at mapapatawad siya balang araw. Makalipas ang ilang araw na nag-iisa si Grayson ay iniisipan niyang kausapin si Vanna upang pag-usapan ang kanilang sitwasyon. Naramdaman ni Vanna ang pagpasok ni Grayson sa silid at agad na napatigil sa kanyang iniisip. Grayson, malungkot na sambit ni Vanna. Vanna, kailangan kong malaman ng lahat. Seryosong sabi nito. Saan ko matatagpuan ang grupo ng gang na yun? Dapat na silang mahuli at managot sa ginawa nila. Puno ng kaba at pagsisisi si Vanna, ngunit alam niyang ito na ang tamang panahon upang itama ang lahat. Sige, sasabihin ko na sa iyong lahat. Nagtatago sila sa isang lumang warehouse sa dulo ng bayan. Doon sila nagtatago at gumagawa ng kanilang mga plano. Matapos marinig ang sinabi ni Vanna, ay agad na kinausap ni Grayson ang kanyang mga bodyguards at nakipag-ugnayan sa mga pulis. Plano niyang dakpin ang mga miyembro ng gang na walang kaalam-alam ang mga ito. Sa araw ng operasyon ay sinamahan ni Grayson ang kanyang mga bodyguards at ang mga pulis papunta sa lumang warehouse. Alam niyang delikado ang kanilang gagawin.
ngunit determinado siyang tapusin na ang pagdurusa na idinudulot ng gang na iyon. Lahat tayo dapat ay handa. Sabi ni Gray sa mga kasama. Kailangan nating mahuli sila ng walang labanan. Tahimik nilang nilapitan ng warehouse, dahan-dahang pinalibutan ito upang walang makatakas. Walang kaalam-alam ang mga miyembro ng gang sa paparating na operasyon. Abala sila sa loob ng warehouse, nag-iinuman at nagbubulungan. Sa signal ko, sabi ng isa sa mga pulis, 3 segundo. 1, 2, go! Biglang sumugod ng mga pulis at bodyguards ni Grayson. Sabay-sabay nilang pinasok ang warehouse. Nagulat at hindi nakapaghanda ang mga miyembro ng gang, kaya't madaling nahuli ang mga ito. Walang laban, walang pagtutol. Walang kikilos! Sigaw ng isang pulis. Sumuko kayo ng maayos at walang masasaktan. Isa-isang pinusasa ng mga miyembro ng gang. Hindi makapaniwala ang mga ito sa nangyari. Habang pinagmamasdan ni Grayson ang tagumpay ng operasyon, ay naramdaman niyang unti-unting gumagaan ang kanyang kalooban. Sa wakas, sabi ni Grayson habang tinitingnan ang mga nahuling miyembro ng gang. Pagkatapos ng matagumpay na operasyon ay umuwi si Grayson sa mansyon niya. Pagpasok niya ay agad siyang sinalubong ni Vanna, puno ng pag-aalala. Nahuli na ba sila, Grayson? Tanong ni Vanna. Oo, nahuli na sila. Malamig na sagot ni Grayson. Agad niyang nilampasan si Vanna at umakyat ng hagdan papunta sa kanyang kwarto. Sinubukan pa ni Vanna na kausapin siya, ngunit sa bawat pagkakataon ay lagi na lang sinasabi ni Grayson na, sa susunod na lang tayo mag-uusap. Lumipas sa mga araw na ganito ang kanilang sitwasyon. Hindi na kinakausap ni Grayson si Vanna tulad ng dati at laging may malamig na pagitan sa kanila. Isang araw, nagdesisyon si Vanna na harapin si Grayson at pumasok siya sa kwarto nito. Ngunit sa kanyang pagpasok ay nakita niya si Grayson na may kasamang babae. Nagtatawanan na tila nag-uusap ng masaya. Agad na natigilan si Vanna at tila pinipigilan ng mga luha. Hindi niya tinanong kung sino ang babae, ngunit agad na lumabas ng kwarto at nagkulong sa sariling silid. Sa pag-iisip niya, iniisip niyang babae yun ni Grayson at napagpasyahan niyang mag-empake kinabukasan. Habang naglalakad at dala-dala ni Vanna ang kanyang maleta palabas ng bahay, ay nakita siya ni Grayson. Agad ninalapitan ni Grayson si Vanna, puno ng pag-aalala. Vanna, saan ka pupunta? Aalis na ako, Grayson. Hindi ko na kayang maghintay na bumalik ka sa dati. Mahal kita pero nasasaktan na ako. Pabulong na sabi ni Vanna habang pinipilit na pigilan ng mga luha. Wala naman ng dahilan para manatili pa ako dito. Magaling ka na at nakakalakad na rin. Tsaka mukhang masaya ka na rin sa babae mo. Anya ni Vanna sa nagsiselos na tono. Patuloy na naglakad ulit si Vanna palabas ng bahay nang bigla siyang yakapin sa likuran ni Grayson. Sinabi ko lang naman na ayaw kitang makausap. Hindi ko sinabing umalis ka. Ginagamot ko lang yung puso ko at pagkaya ko ng handa na kitang kausapin. Tsaka hindi ko yun babae. Pinsan ko lang yun. Naisipan kong pagsilosin ka. Nakayaka pa ding sabi ni Grayson. Agad namang nakaisip ng kalokohan ng dalaga. Nais niyang paiyakin rin si Grayson gaya ng pag-iyak niya nitong mga nakaraang araw. Nakapagdesisyon na ako. Ayoko na. Aalis na ako dito. Kalimutan mo na lang ako at hindi na talaga tayo para sa isa't isa. May ibang taong nakalaan para sa atin. Nag-book na rin ako ng flight sa ibang bansa. Kaya wala ka na magagawa. Tanggapin mo na lang na aalis na ako dito. Maghahanap na ako ng ibang lalaki. Bitawan mo na ako. Pagsisinungaling ng dalaga at pinipigilan ng tawa. No! I will not allow you to end up with someone else. Akin ka lang! Parang batang sambit ni Grayson at mas hinigpitan pa ang yakap sa kanya. Natatawa siyang humarap kay Grayson at pinunasan ng tumulo nitong luha. Kalalaki mong tao pero napakaiyakin mo. Binibiro lang naman kita dahil gusto ko lang gumanti sa ginawa mong pagpapaselos sa akin. Sobra kaya ako nagselos. Sabi niya, pero mga ilang sandali pa ay nakita niyang umiiyak si Grayson. Oh, why are you crying? Ana ng dalaga at hinimas ang likod ni Grayson. I was so scared. Ang akala ko iiwan mo na talaga ako at maghahanap na ng ibang lalaki. Hindi pwede yun, dahil akin ka lang. Sambit ni Grayson at muli siyang hinila sa mga bisig nito. Sa kabila ng pagdaramdam at hindi pagkakaintindihan ay napagtanto ni Grayson na wala nang ibang gusto siyang makasama kundi si Vanna.
Si Vanna naman ay patuloy na dinadalaw ang kuya niya sa bilangguan na ngayon ay nagsisisi. Isang gabi, habang naglalakad sila sa tabi ng dagat sa harap ng mansyon ay pinigilan ni Grayson si Vanna. Vanna, simula ni Grayson. Alam kong wala pang 1 taon bago tayo nagkakilala. Pero sa mga oras na yon, isang bagay ang patuloy na lumalalim. Mahal na mahal kita. I love you deeply. I can't imagine my life without you. So, here, by the sea that witnessed both our struggles and joys, I want to ask you, Vanna, will you marry me? Napako si Vanna sa kanyang kinatatayuan at hindi makapaniwala sa narinig. Ngunit sa kabila ng sakit at pangamba ay nakita niya ang pagmamahal at pananabik sa mga mata ni Grayson. Napangiti siya habang bumabalot sa kanya ang kasiyahan. Grayson, bulong ni Vanna, hindi pinipigilan ang mga luha na gustong lumuha. Oo Grayson, pumapahig ako magpakasal sa'yo. Hindi na nakapagsalita si Grayson sa sobrang tuwa. Ngunit sa halip ay siya ay yumakap kay Vanna ng mahigpit. Sa gabing yun, saksi ang mga dagat kung paano magsimula ang kanilang buhay bilang mag-asawa. Malayo sa magulong mundo na sumusubok sa kanila. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Kung nagustuhan nyo ang storyang ito, huwag kalimutang i-like, share, at mag-comment sa ating kwento. Mag-subscribe na rin sa ating YouTube channel and click the bell button for more story updates. Muli, ito po ang Kuya Agustin Stories. Marami pong salamat. Hanggang sa muli. Paalam!